Kung nagpadala ka dito sa mga bashes na na-receive nitong movie before the release, diyan ka nagkakamali. Okay guys, kakapanood ko lang ng The Odyssey ngayon and ito yung mga one of the movies na huwag ka magpapadala sa mga bashers online before the movie release. Alam naman natin na ang dami ng critics sa movie before pa lumabas yung movie dahil do sa casting ni Helen at ni akala ng iba ang gaganapin ni Elliot Page is si Achilles pero hindi pala, si Sinon pala yung character niya doon. Although sang-ayon naman ako sa mga bash na yun according do sa casting nung Helen At yung Sinon, wala naman ako medyo pake kasi hindi ko naman kilala yung character na yun eh. Pero nung lagpas na ako sa kalagitnaan ng movie guys, na-realize ko naman na okay naman siya. Na hindi naman affected too much yung movie dahil do sa casting, sa pangit na casting na yun. Kasi itong movie nag-focus siya sa return ni King Odysseus. So yung casting ni Helen actually pang flashback lang and supporting lang Hindi siya, kumbaga yung mga screen time niya 5 seconds lang, 10 seconds, hindi naman ganoon karami. Kaya para sa akin okay naman siya. Kasi yun nga 'di ba, yung focus itong movie is yung return ni King Odysseus dun sa Ithaca. Kung siguro ito yung casting nila sa Troy mismo na about kay Helen, talagang siguro yun yung malaking impact na makakasira sa movie, 'di ba? Pero kasi nga dahil konti lang yung screen time ng Helen dito, parang wala na ring parang hindi na rin ako affected masyado. Tapos may mga konting bash din akong nakita sa cast ni Menelaus at Agamemnon Pero nung napanood ko itong movie kanina, mas natripan ko yung itsura nila dito kasi yung cast natin sa Troy na Menelaus at Agamemnon mukhang mga retired daddies na matataba parang paano pa makakalaban to, di ba? Pero yung dito sila John Ventral tsaka yung hindi ko alam yung cast ng Agamemnon, nakamaskara siya. Naka-helm kasi, naka-costume siya nun eh. Ang issue ko lang dun sa cast na yun, hindi, wala akong issue sa cast sa lang, yung costume ni Agamemnon do sa movie. Kasi parang parang cosplay. Ang kapal ng armor niya, ang laki ng helm. Like alam mo yun, paano ka makakalaban ng ganyan yung costume mo, di ba? Parang medyo medyo OA yung costume ni Agamemnon. Pero yun guys, honest opinion, nagustuhan ko tong movie and nagandahan ako. Maganda yung storytelling niya, maganda yung facing. Suspense, yun yung nagdala, and yung drama, suspense tsaka drama, yun yung nagdala sa movie na to. Ayun, nag-enjoy naman ako sa movie guys, and all throughout the movie, walang boring part, and ang ganda ng mga sound effects, and then yung, mas lalo, yung CGI din, doon sa may witch na ginawa silang hayop. Ang ganda ng pagkakagawa ng CGI doon, or di ko alam kung CGI, parang parang practical effects na yun eh. Pero ang galing ng pagkakagawa nila dun. Kaya ayun, kung nagpadala ka dito sa mga bashes na na-receive nitong movie before the release, diyan ka nagkakamali. Don't listen to it guys. Go to the movie. Watch it. Ako na nagsasabi guys. Sisihin nyo ako kung napangita kayo. Pero para sa akin, nagandaan ako. Nag-enjoy ako all throughout the movie. Maganda siya. Okay, tara, score na natin itong movie. Ayan, sa drama, bigyan ko to ng 4. Sa comedy, bigyan ko to ng 1. Okay, sa action, bigyan ko to ng 4. And then suspense, bigyan ko rin to ng actually 4.5. Yan yung nagdala para sa akin, tsaka yung drama. And then yung horror, siguro 3 lang. And then yun, satisfied ba ako? In general, bigyan ko to ng 4.5 actually. Okay, hanggang dito lang tayo guys. Ang tagal ko hindi nakapag-upload kasi I was too busy in the last 2 months and yeah, ngayon lang ulit nakapag-upload. Ang dami ko rin napanood ng movie pero wala akong time mag-video, wala akong time mag-react. And yeah, ngayon lang nagkaroon ulit. And sana next week meron na ulit. And yeah, may mga movie news tayo guys. Hopefully magawan ko agad ng video para makita nyo yung mga next movies na dapat abangan. O paano guys, ingat!